President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. Pilipinas at Indonesia nagkasundo na palakasin ng defense, joint patrol at crossing agreements. Anti-submarine warfare aircraft inalok ni President Widodo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nakikiusap po ako sa ating Pangulo na sana ngayon magkakaharap na po sila na ating presidenteng si Marcos at presidente ng Indonesia. Sana hingin na niya yung clemency ni Mary Jane. Sana palayain na po nila. Pamilya ni Mary Jane Veloso sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo upang humiling na palayain na ang OFW. Pamilya Veloso umapila na madesisyonan na sana ang executive clemency bago pa matapos ang termino ng Indonesian President. Hindi po siguro kailangan ng loyalty check dahil nasabi na po natin ang PNP po is 100% behind this government po. Pamunuan ng Philippine National Police iginiit na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng pulisya sa kabila ng umuugong na destabilisasyon. Krisis kinakaharap ng Ecuador sa gitna ng prison riots at iba pang karahasan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagpulong kanina sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang. At sa kanilang pag-uusap, nagkasundo ang dalawang lider na lalong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa, partikular na sa defense, gayon din ang security at maritime cooperation. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. Kabilang ang usapin sa South China Sea sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa kanilang pagpupulong sa Malacanang kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng tapatan talakayan ni President Widodo hinggil sa development sa rehiyon, partikular sa South China Sea, at parehong naninindigan ang dalawang lider sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa Indonesian President, nagkasundo sila ni Pangulong Marcos na palakasin ng defense, joint patrol at crossing agreements ng dalawang bansa. Di bidang politik dan keamanan, kami sepakat We have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment. Termasuk alutsista. Una nang ipinahayag ng Indonesian Ambassador ang kahalagahan na repasuhin ang kasalukuyang legal framework sa border patrol, security at counter-terrorism cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na banta ng cross-border crimes. Sa bilateral meeting, inalok rin ni President Widodo si Pangulong Marcos ng isang maritime patrol aircraft. I also seek your excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Sinaksihan rin ng dalawang lider ang paglagda sa kasunduan ukol sa enerhiya, layon ng pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU sa energy cooperation na matiyak ang energy security ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno sa business sectors, lalo na sa panahong kulang ang supply ng enerhiya, partikular na sa coal at liquefied natural gas o LNG. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumulat kay Indonesian President Joko Widodo ang pamilya ni Mary Jane Veloso upang humingi ng executive clemency at tuluyan na itong mapalaya.
Si Veloso ang Pinay overseas worker na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia matapos mahulihan ng iligal na droga sa dala nitong bagahe noong 2010. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Kaya nakikiusap po ako sa ating Pangulo na sana ngayon magkakaharap na po sila na ating presidenteng si Marcos at presidente ng Indonesia. Sana hingin na niya yung clemency ni Mary Jane. Sana palayain na po nila. Emosyonal ang mag-asawang Celia at Cesar Veloso. Ang mga magulang ni Mary Jane Veloso nang basahin ang kanilang ginawang liham para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Joko Widodo ng Indonesia. Hiling nila mamagitan si Pangulong Marcos para mabigyan ng executive clemency at agarang palayain si Mary Jane na biktima lamang anila ng human trafficking. 2010 nang hatulan ng parusang kamatayan si Veloso sa Indonesia matapos makuna ng 2.6 kilos ng heroin ang bagahe na ipinadala ng kanyang recruiter. Kaya yun po ang panawagan ko po sa ating Pangulo na ito pong pagkakataon na pagdating ni Widodo dito sa Pilipinas na sana po ay mabanggit na po ng ating mahal na Pangulo na bigyan na po ng clemency ang aking anak kay Widodo. Nais din sana nilang personal na makausap si Pangulong Marcos Jr. pero hindi na sila pinapasok sa Malacanang. Tanging ang abogado lang na tumutulong sa pamilya Veloso ang pinapasok para ipareceive ang kanilang mga sulat. Actually, yung pamilya sana, ang gusto talaga natin na direktang makapagpaabot ng kanilang sulat kay President Marcos at kay President Widodo. Kaya lang yun nga, hanggang doon lang yung binigay sa atin eh. So, hopefully, papaabot talaga ito nung nag-receive doon sa Office of the President yung ating mga sulat sa intended persons. Nag-aalala kasi ang pamilya Veloso dahil isang buwan na lamang ay magkakaroon na ng eleksyon sa Indonesia at hindi na muling tatakbo ang kasalukuyang presidente. Anila, mas kabisado ni President Widodo ang kaso ni Mary Jane, kaya bago sana siya bumaba sa pwesto ay mapagbigyan ang kanilang kahilingan para palayain na ito. Kalakip ng sulat ng pakikiusap, ang kopya ng painting na gawa mismo ni Mary Jane para iparating sa dalawang pangulo na ang nakakulong ay isang mabuting ina na walang ibang hangad kundi mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang pamilya. Ngayong araw ang ika-39 na taong kaarawan ni Mary Jane, 14 na taon na rin itong nakakulong sa Indonesia. Ang panganay na anak ni Mary Jane na si Mark Daniel, mahirap daw ang lumaki na walang magulang, kaya napabayaan rin nito ang kanyang pag-aaral at nabarkada. Bagamat kung minsan ay pinanghihinaan na daw ng loob ang kanyang ina, pero lagi lang nitong bilin sa kanyang mga anak na laging tumawag sa Diyos. Kasi po, napakatagal na po, tapos nahihirap pong lumaki ng walang magulang po. Tapos yung nanay ko po doon na parang napanghihinaan na rin po siya ng loob na makakauwi pa po ba siya. Namayat na po siya tapos tumanda po yung itsura niya. Hindi na po siya katulad ng dati. Kaya para makabawi sa ina, balak niya na muling bumalik sa pag-aaral. Masakit po na makita siyang ganun. Pero palagi po niya sinasabi sa akin, dasal lang po. Tapos maraming tumutulong sa kanya, makakauwi po siya. Palagi po niya sinasabi yun, tumawag lang tayo sa taas, matutulungan po tayo. Ayon naman sa Migrante International, nananatili pa rin sa death row si Mary Jane at anumang araw ay pwedeng schedule ng Indonesian government ang pagbitay dito. Pansamantala lamang ang pagpapatigil ng pagbitay sa kanya dahil sa kasong isinampa ng human trafficking ng pamilya ni Veloso dito sa Pilipinas laban sa kanyang recruiter at ito lamang ang inaantay ng Indonesian government. Kaya dapat magpakita ang pamahalaan ng Pilipinas ng proactive effort para mapanagot ang traffickers ni Mary Jane dahil makatutulong umano ito sa pagpapalaya sa kanya. Hindi lamang ang ating panawagan for clemency at pagpapalaya kay Mary Jane, pero kung may positibong resulta ang human trafficking case ni Mary Jane dito sa Pilipinas, magagamit po ito ng Indonesian government as a basis
no, to re-examine her case and to see her as a victim of human trafficking based on legal grounds at tuluyan siyang mapalaya sa madaling panahon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang pamunuan ng Philippine National Police na hindi kailangan na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya sa kabila ng umuugong na usapin ng umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, 100% na nakasuporta ang buong hanay ng pambansang pulisya sa pamahalaan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hindi po siguro kailangan ng loyalty check dahil nasabi na po natin ang PNP po is 100% behind this government post. Walang namomonitor ang pamunuan ng pambansang pulisya na mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na nakikisawsaw o nakikisali sa umuugong na destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kaya naman, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang dahilan para magsagawa ang PNP ng loyalty check sa kanilang mga tauhan. Hindi po natin kailangan ng loyalty check dahil ang PNP po ay isang professional na organisasyon. Alam po namin ang aming mandato. Alam po natin na we must be accountable sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo sa atin. So I don't think we need a loyalty check dahil alam ng bawat miyembro po ng PNP kung ano po yung mandato po nila. Sa kabila nito, naglabas naman ang manifesto ng suporta sa administrasyon ang Police Regional Office 1 o Ilocos Region na pirmado ng Regional Director at iba pang opisyalis nito. Well, personal initiative po yun, sir, ng Police Regional Office 1 na magpalabas po sila ng kanilang saloobin na naniniwala po sila na there is no reason para lumahok sa mga ganitong mga usapin at they are committed na sila ay magpapatuloy ng mandato. Sinabi ni Colonel Fajardo, walang utos o walang kinalaman ang pamunuan ng PNP kaugnay sa paglalabas ng manifesto ng Pro-1. Maganda yung itinakbo nung last year natin at yun ang isusustain natin, and in fact, we owe it to the public to even improve our performance this year po. So yun yung inaasahan at panawagan po ng ating Chief PNP. So kung may mga ganito pong lalabas po na manifesto of support, they are welcome but they are not forced to do that po. Isaan niya ang patuloy na panawagan ni General Acorda sa mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police. Ito ay ang patuloy na pagtatrabaho ng maayos at huwag paaapekto sa mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nanawagan sa publiko si Senator Robin Padilla na suportahan ang People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang 1987 Constitution. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Padilla na ito na ang tamang panahon para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative na anyay dapat na nanggagaling mismo sa mga tao. Bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, dati nang isinusulong ng senador ang panukalang charter change, subalit hindi ito umusad sa Senado. Samantala, sa isang opisyal na pahayag kanina, nilinaw naman ng Nationalist People's Coalition o NPC na hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umano'y People's Initiative. Ayon sa chairman ng partido na si dating Senate President Tito Soto, nakipagpulong na siya sa mga lider ng partido at nanindigan na walang iniendorso ang NPC kaugnay sa usapin ng Chatcha. Nilinaw ngayon ng Department of Health na tanging assessment lamang mula sa registered social workers ang kanilang ginagamit upang matukoy kung kwalipikadong maging benepisyaryo ang isang individual para bigyan ng medical assistance.
Ginawa ng DOH ang paglilinaw kasunod ng pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel hinggil sa umano'y mga report na natanggap ng kanyang opisina mula sa Urban Poor Coordinating Council na nagsasabing may ilang community leaders ang pinapapirma sa form na nagsusulong ng charter change ang mga indigent nating kababayan. Kapalit umano ng pirma ay ang patuloy na pagtanggap ng mga benepisyaryo ng tulong mula sa gobyerno. Giit ng DOH, tanging ang pagsusuri lamang ng mga lisensyadong social worker sa ospital at health facility ang kanilang pinagbabatayan sa pamamahagi ng tulong pinansyal at medikal sa mga kababayan nating mahihirap. Bad news para sa mga consumer. Magpapatupad ng panibagong dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Enero. Base sa anunsyo ng power distributor, magkakaroon ng 0.08 centavos per kilowatt-hour na dagdag sa electric bill ngayong Enero dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Nangangahulugan ito ng dagdag na 17 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ng kuryente sa loob ng isang buwan. 25 pesos na dagdag kung 300 kilowatt-hour, 34 pesos kung 400 kilowatt-hour at 42 pesos naman kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang konsumo sa isang buwan. Samantala, sa ngayon ay wala pang nakikita ang Meralco na banta ng brownout sa darating na dry season o dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Nilinaw ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi siya nanghingi ng 12 bilyong pisong dagdag pondo mula sa Kongreso. Ayon kay Garcia, ang hiniling nila sa Kongreso ay maibalik ang mahigit 17 billion pesos na tinapya sa kanilang panukalang pondo na gagamitin sa paghahanda sa darating na halalan at hindi para sa People's Initiative. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung nanghihingi ako ng 12 billion, hindi po. Nanghingi ako ng 17.4 billion. Yun po ang maliwanag. Yun po ang ating paulit-ulit na pinagmamakaawa na hiningi sa Kongreso po natin. 17.4 billion pesos ang hiningi ng Commission on Elections o COMELEC na maibalik sa kanila na tinapyas ng Department of Budget and Management sa kanilang hininging pondo sa 2024. Ito ang sinabi ni Chairman George Erwin Garcia para linawin na wala siyang hininging 12 billion pesos na naging issue ngayon matapos questionin ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman kung bakit nilagay para sa item ng Supervision of Elections, referenda, recall votes at plebisito na iniuugnay nito sa charter change, lalo na may lumutang na issue ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Binigyang diin pa ni Garcia nang humarap sila dati sa Senado at Kamara para sa kanilang budget hearing ay wala pang issue ng charter change. The first place, nung binigay naman po yan, wala naman po yung mga alingas-gas tungkol sa People's Initiative. Nung binigay po yan dahil doon sa hinihingi namin, nakaragdagan talaga na again, 17.4 po yung nawala sa amin na hinihingi namin ibalik sana. Dagdag pa nito, ang hiningi nilang pondo ay para sa mga paghahanda, lalo na sa nalalapit na 2025 midterm elections tulad ng voter education at mayroon din para sa internet voting, pagpapagawa ng local COMELEC office at iba pa. Aminado rin ang COMELEC na mahihirapan sila kung sakaling susulong ang sinasabing People's Initiative dahil sila ang magsasagawa ng plebisito. Napakahirap na po ng aming ginagawang paghahanda. Kaya lang kung yan po isang mandato na nakalagay naman sa saligang batas din, wala naman po magagawa ang COMELEC sapagkat ang pagkukondak po ng plebisito ay isa sa parte ng ating gagawin. Samantala, handa si Garcia na makipag-usap kay Representative Lagman para magkaroon ng paglilinaw sa issue. Palagian niyang bukas ang komisyon hinggil dito. Dapat po kasi mag-meeting kami, subalit hindi kami nakapag-usap sa sobrang busy na schedules. Although, tinext lang po sa atin yung concern na yun. At sinagot naman po natin. Ayon pa sa COMELEC, kapag nagkaroon ng plebisito para sa charter change, mangangailangan anya sila ng malaking halaga na aabot sa 13 bilyong piso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli nang bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang continuing voter registration sa susunod na buwan.
Target ng komisyon na makapagrehistro ang 3 milyon na mga bagong botante. Pero paalala ng COMELEC, hindi na sila tatanggap ng company ID sa pagrerehistro. Nagbabalik si Dante Ambento. Sa kasalukuyan, nakafocus po ang COMELEC sa resumption ng ating registration na again magsisimula sa February 12. Ay na-approve na po ng NBank kanina. Inaprubahan na ng Commission on Elections o COMELEC and Bank kanina ang muling pagbubukas ng continuing voter registration sa susunod na buwan. Magsisimula ito ng February 12 at magtatapos sa September 30, 2024. Ayon kay Chairman Garcia, nasa 3 milyon ang kanilang tinitingnan na makapagparehistro bilang bagong botante para sa 2025 national and local elections. Sa ngayon ay nasa mahigit 68 milyon ang rehistradong botante sa buong bansa. Para maabot ito, gagawin na rin ng COMELEC sa buong bansa ang Register Anywhere project na ginawa ang pilot test sa selected malls lamang sa Metro Manila at Visayas. Sa pamamagitan nito, kahit taga saan pa ang isang aplikante ay maaring magparehistro sa mga registration center o site na itatalaga ng COMELEC. Pwede rito ang reactivation, bagong registration, lilipat ng lugar kung saan boboto at maging magpapabago ng civil status. Ipapatupad na po namin sa buong bansa sa lahat ng highly urbanized cities at municipalities or cities na capital ng isang probinsya. Ipapatupad na po natin yung lahat. Ibig sabihin, kayo po ay nakaregister, kayo po ay residente, halimbawa ng Bicol, nagkataon na nasa Maynila, pwede po kayo magparehistro dito sa Maynila. Kami nang bahala magbato ng inyong registration sa kung saan talaga kayo bumoboto o kaya ay taga doon talaga. Pero paalala ni Garcia, bawal o hindi na nila tatanggapin ang company ID bilang requirement para sa registration. Dapat anya ay valid government IDs o government-issued documents. Paliwanag ng COMELEC, naaabuso kasi ang paggamit ng company ID. Alam niyo naman, pwedeng mag-mass reproduce ng napakadaming company ID. Anong control natin doon? Paano natin mabe-verify kung talagang 4,000 ba ang kanyang empleyado na nagparehistro sa isang lugar lamang? Paalala pa ng COMELEC, mahalaga ang pagpaparehistro dahil kabilang sa ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na makaboto kapag rehistrado. Dante Ambento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Yatid sa atin ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Andyan ba sa Vietnam, kailangang ipaalam din sa publiko kung may existing medical condition ang top government officials? Magandang araw, June. Sa tagal ko dito sa Vietnam, June, wala akong nababalita ang ganyang klase ng protocol kung saan ang isang government official ay kailangang magdeklara publicly ng kanyang medical condition. Even noong kasagsagan ng pandemya, June, wala tayong nabalitaan at hindi rin ina-announce ng government ang kanilang kalagayan kung meron silang COVID-19. At maging ang mga local news agency dito ay hindi rin ibinabalita ang mga ganong bagay, June. Alright, Ann, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inihayag ng Pentagon na sumailalim sa prostate cancer surgery si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Ilang araw ito matapos maharap sa kritisismo ang kalihim dahil sa pagpaliyang ipaalam sa White House ang kanyang extended hospital stay. Ito ang balita ni Sunny Cos. Nagkaroon ng komplikasyon si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kasunod ng isang surgery kaugnay ng kanyang prostate cancer diagnosis noong December 2023 batay sa mga opisyal. Bunsod ng impeksyon, kinakailangang i-admit ulit sa ospital ang kalihim noong January 1 at kalaunan ay sa intensive care unit. January 9, Martes, nang malaman ni U.S. President Joe Biden ang diagnosis ng prostate cancer ng kalihim batay sa White House. Naharap sa kritisismo ang 70-year-old na si Austin matapos mahayag na hindi alam ng senior officials ang hospital visit nito sa loob ng 3 araw. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Austin dahil sa hindi nito naipaalam sa publiko ang kinakailangang impormasyon kaugnay sa kanyang kalagayan.
Sunod sa Pangulo ang Defense Secretary sa chain of command sa US military. Isa ito sa pinakamahalagang miyembro ng kanyang gabinete. Ang antala sa pagbibigay ng impormasyon sa White House, potensyal na mga hulugan ng national security concern at maging kwestiyon sa transparency sa Biden administration. Kinumpirma ng Pentagon na mananatili sa ospital si Austin at nagpapagaling. Gayunman, hindi nito dinetalye kung kailan ito madi-discharge. Sanicos UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin ng Boeing CEO na si David Calhoun na may pagkakamaling nagawa ang plane maker kaugnay ng mid-air panel blowout incident sa isang Alaska Airlines jet. Nangako itong makikipagtulungan sa mga regulator upang hindi na maulit ang nangyaring insidente. Ito ang unang public acknowledgement ng Boeing kaugnay ng mid-air blowout kung saan natanggal ang bahagi ng panel ng isang 737 MAX plane or MAX 9 plane. Bago ito, natukoy ng dalawang US carriers, ang Alaska Airlines at United Airlines, na may mga maluluwag na tornilyo sa iba pang kahintulad na aircraft. Nahaharap sa krisis ang Ecuador sa gitna ng prison riots at iba pang karahasan. Nagdeklara na ng state of emergency ang presidente ng bansa at inutusan ang militar na i-neutralize ang ilang dosenang gangs. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Estábamos en la redacción de noticias. Luego vi una compañera con su rostro de terror diciendo nos vienen a matar. Ya entraron al canal. Paralelo a eso escucho unos disparos. Mucha bulla. Sumugod ang mga armadong lalaki na ito sa isang television station sa pinakamalaking lungsod ng Ecuador araw ng Martes, January 9. Ginawang hostage ang mga anchor at staff. Nakipagpalitan pa ito ng putok ng baril sa mga pulis. Subalit kalaunan ay nagapirin at inaresto. 13 tao ang dinakip ng pulisya at na-recover din ng mga armas, pampasabog at iba pang ebidensya. Ligtas namang nai-release ang mga bihag. Live na nakuhanan ng video ang televised na karahasan na nangyari sa Guayaquil. Sa gitna ito na kinakaharap na kaguluhan ng bansa ngayong linggo mula na maglaho ang isang makapangyarihang gang leader sa bilangguan nito. Bakbakan sa pagitan ng drug cartels ang pinaniniwala ang dahilan ng pagtindi ng karahasan sa Andean Nation. Tumindi ang prison riots, inmates kidnapping at pagbabanta sa mga guard sa ilang bilangguan. Batay naman sa alkalde ng Guayaquil, 8 taong nasawi at 2 ang nasugatan dahil sa mga karahasan sa lungsod. Naiulat naman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga pagsabog, pagsunog ng mga sasakyan, looting at gunfire. Nagdeklara na ng internal armed conflict ang presidente ng Ecuador na si Daniel Noboa. Inutusan na rin ito ang armed forces na in-neutralize ang 2 dosenang gangs na nilarawan nitong mga teroristang grupo. Bago ito nagpatupad ng Ecuador's president ng 60 araw na state of emergency at pinairal ng overnight curfew. Pinaigting din ang pagpapatrolya sa mga kalsada at mga bilangguan. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniurong ng Estados Unidos ang plano nitong pagbalik ng astronauts sa surface ng buwan mula 2025. Gagawin na ito sa 2026. Sa gitna ito ng technical challenges at delays ayon kay NASA Administrator Bill Nelson. Noong 2017, nang i-anunsyo ang Artemis bilang bahagi ng plano ng US Space Agency na makapag-establish ng presensya sa pinakamalapit na space neighbor ng mundo at magamit ang mga impormasyong nakalap para sa future mission sa Mars. Sa September 2026 na, ang planong Artemis 3 na may lulang unang babae at person of color na lalapag sa lunar soil sa South Pole ng buwan. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi.
Balita muli sa loob ng bansa, nagturuan kanina ang mga opisyal ng Department of Transportation para sagutin kung makakabiyahe pa ba ang mga tradisyonal na jeep pagkatapos ng January 31 deadline. Ayon sa House Committee on Transportation, tila walang nangunguna sa mismong programa kaya hindi masagot ng tama ang katanungan ng mga mambabatas. Ito ang balita ni JP Nunez. So after January 31, sagutin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Sumalang kanina sa motoproprio investigation ng House Committee on Transportation ang mga opisyal ng Department of Transportation na nagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, isa sa naging concern ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung makakabiyahe pa ba ang mga jeepney driver na hindi nakapasok sa consolidation ang mga unit pagkatapos ng January 31. Unang sumagot si Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Yung mga drivers po makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yun. Pero ayon kay Congresswoman Castro, hindi nito nasagot ang kanyang katanungan. Itinuro naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III si LTFRB Board Member Mercy Jane Paraslenes para sagutin ang tanong. Mr. Chair, may we request that the Board Member Mercy Lanes be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Ayon kay Antipolo 2nd District Representative at House Committee on Transportation Chairman, Congressman Romeo Acop, tila walang nangunguna sa mismong programa ng modernization program dahil nagtuturuan pa ang mga opisyal ng Department of Transportation. What you're telling me is you're not looking after the welfare of the drivers. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Pero sa huli, direkta namang sinagot ni LTFRB Chairman Guadis na hindi na talaga makakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate at hindi na rin pwedeng makahabol sa consolidation ang mga hindi umabot sa deadline noong December 31. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Kamara, nabuksan ang pagsusulong ng mga locally manufactured na mga jeep kaysa sa mga modern jeepney. Nagbigay ng pahayag ang Francisco Motors na may plano silang dito na rin sa Pilipinas gumawa ng mga makina na papasok sa kwalifikasyon ng modernization program. Kumpara sa higit 2 milyong piso na halaga ng modern jeep, wala pa anilang 1 milyon ang presyo ng e-jeepney ng Francisco Motors at napapanatili pa rin ang iconic na itsura ng tradisyonal na jeepney. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dito po natin gagawin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Payag naman dito ang transport group na Manibela dahil mas magiging mababa ang kanilang magiging gastos o babayaran kung kukunin nila ito ng hulugan. 650,000 pesos, fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Si Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho naman naniniwalang kailangang rebisahin ng DOTR ang mismong programa. Atin pong tangkilikin yung kapwa natin Pilipino. Nagagalit nga tayo sa West Philippine Sea. Eto, China rin naman ang sasakyan natin. Di baliwala din, di ba? So sana po, pagbigyan po natin, tingnan po natin, rebisahin po natin ulit yung inyong pong programa dahil napakarami pong mali.
Muling iginiit ng LTFRB na hindi naman sila nagbibigay ng mandato sa mga kooperatiba na minibus lamang ang ipalit sa mga tradisyonal na jeep. Ayon sa LTFRB, kasama sa kabuuan ng PUVMP na suportahan ang mga local manufacturer. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin ng House Committee on Transportation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na extend pa ang deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso kanina, nakita ng mga mambabatas na marami pa umanong problema sa PUV Modernization Program. Mas mainam nila na pag-aralan pa ng DOTR ang implementasyon ng programa dahil maraming mga tsuper na mga tradisyonal na jeep ang mawawala ng hanap buhay. Noong December 31, 2023, natapos ang franchise consolidation at hanggang January 31 na lang pinapayagang makapamasada ang mga tradisyonal na PUJ na hindi umabot sa deadline. I hope that we request the president of this country to readjust, to reschedule the deadline on January 31, considering all the imperative revelation of all the events that we have discussed in this hearing concerning a lot of things for the betterment of the modernization program of the government. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na palalawigin pa ang deadline ng franchise consolidation. Mas madali na umanong matutukoy ngayon ang mga scammer na gumagamit ng social media para makapanloko. Pagtitiyak pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ScamWatch Pilipinas, mabibisto pa rin ng mga otoridad ang mga scammer. Ito ang balita ni Jed Neresina. We use tools and expertise ng Pilipino to track them down. And we are very successful in that. Matagumpay na nahuhuli at nakakasuhan ang mga gumagawa ng krimen online. Bukod sa mga kagamitan, katulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga Pilipinong may karanasan tungkol rito. Babala pa ni ScamWatch Pilipinas spokesman Art Samaniego na siguradong mahahanap ang mga gumagawa ng krimen gamit ang mobile devices. Okay, so ito yung warning sa mga taong gumagawa ng mga crime gamit ang social media. Matitrace po kayo. Isa si Nanay Mutya sa nakaranas na ma-scam kung saan nakatanggap siya ng text mula sa isang unknown number. Bilang isang load retailer, naisip niya na malaking tulong sa kanya ang pangakong maibabalik na load, kaya madali siyang nadala nito. At huli na nang maisip niyang isa itong scam. May nag-text sa amin ng random text na mag-load daw ako sa kanya ng 500, tapos dadoblehin niya yung load ng 500 ko. It means magiging 1,000 siya. Yun, hindi ko akalain na ganun yung scam siya. Huli ko na nalaman na scam pala yun, na dapat pala yung mismong network yung magte-text sa amin na dodoblehin yung load kung sakali. Kaya nagpaalala ang strategy head ng GoTime na si Jason Brasileno na siguruhin muna ang mga detalye bago mag-transact sa ating mga nakakausap sa telepono o online. Make sure na bago kayo mag-send ng pera, face-to-face, na-validate niyo yung material or na-validate niyo yung bagay bago magbigay ng pera. Huwag basta-basta maniniwala sa nagpapadala ng account at name. Validate po muna natin. Ganito rin ang naging pahayag ni Russell na isang estudyante na may kapatid na na-scam. Maging si Nanay Mutya ay nagsabing huwag na ring maniwala agad sa mga hindi rehistradong numero sa ating telepono. Dapat kilalanin muna, tapos dapat i-check lahat yung mga info bago pagkatiwalaan, kasi mahirap na po ngayon, ang dami na po talagang sobrang scammer.
Pag mga random text, wag nang paniwalaan. O yung pag number lang kasi mahirap yung paniwalaan mo. Lalo na kung iaano mo nung makikipag-conversation ka pa. Maniniwala ka sa mga sinasabi nila eh. Kaya wag mo nang patulan o wag nang intindihin. Ayon pa kay Undersecretary Ramos, ito ang pangunahing dapat tandaan dahil kung sasagot pa tayo sa mga ganitong mensahe ay malalagay lang tayo sa active list ng mga scammer. Don't answer to texts and calls from you na hindi nyo kilala. Kasi the moment na sumagot kayo, nandun na kayo sa reserve file na pwede lang padala every now and then. The numbers na hindi nagre-respond, tinatanggal din nila yun kasi magastos on their part. Binigyang diin naman ni Samaniego na marami ang katulong na ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang cybercrime. Hinikayat niya rin ang publiko na mag-report tungkol dito para maaksyonan ng mga otoridad. Ang pag-solve sa cybercrime, hindi lang yan magagawa ng isang tao. So, dapat tayo lahat magsama-sama. Kasi kahit gaano kagaling yung cybercrime investigators mo, pag walang nag-report, wala ding mangyayari. Dagdag naman ni Samaniego, kasama ang social media sa tinitingnan nilang magiging threat ngayong taon dahil sa paglaganap ng scamming o phishing dito. Ngunit siniguro niya na katulong ang CICC at Scamwatch ay susolusyonan nila ito katulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ngayon sa publiko ang Overseas Workers Welfare Administration na mag-ingat sa dalawang pekeng social media accounts na umano'y sangkot sa loan lending scams. Sa post ng OWA sa kanilang official Facebook page, sinabi nito na ang mga nagngangalang Rish Mendoza at Caitlin Ching ay walang kaugnayan sa ahensya, maging sa kanilang regional offices. Ayon sa OWA, ginagamit umano ng dalawang account ang mga larawan ng ahensya upang makahikayat ng mga mabibiktima sa loan lending scam. Paalala ng OWA, maging mapanuri sa mga nag-aalok ng pautang at huwag basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Handang makipagtulungan ang Metro Manila Council sa proyektong pabahay ng pamahalaan para sa mga informal settler. Bilang pilot area, tutulong ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila sa pagtukoy ng mga benepisyaryo sa naturang proyekto. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Tutugunan ang pabahay sa walang bahay o yung home for the homeless. So ito po yung gagawin sa buong bansa po, no, inuunti-unti. Hindi naman natin kayang pagsabay-sabayang kaagad po iyan, no, kaya kung ano lamang po yung talagang nangangailangan, uunahin na po natin yon. Target ng Marcos administration na magabahay ang lahat ng informal settler families o ISF sa bansa. Bagay na panaginip din umano ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Kaya sa isinusulong ng kasalukuyang administrasyon sa proyektong pabahay, nagpahayag na ng suporta ang Metro Manila Council upang maging matagumpay ito, kung saan tutulong ang mga alkalde sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para rito. Magiging katuwang din sila sa paghahanap ng staging area sa kanilang lugar habang itinatayo pa ang mga bahay. Unang-una, yung mga government-owned properties. Pangalawa, privately owned properties na tinaguriang idle land. Pwede po tayo magbigay ng incentives bilang LGU. Kadalasan, nagkakaroon ng resistance dahil napapalayo sila sa kanilang tirahan. Kapag magkaroon po tayo ng staging area na siyang pinaplano po ng DSUD at ng DLG, hindi na ho sila kailangan lumayo pa. Doon mismo sa site kung saan po sila dating nakatira at kung saan gagawin ang kanilang babahay, doon na rin po ang staging area. Ang Metro Manila ang magiging pilot area sa proyektong pabahay ng pamahalaan, kung saan naabot na sa 55 projects o katumbas ng 170,000 units ang natukoy. Ayon kay Secretary Abalos, walang dapat ikabahala ang mga tao kung sila ay pansamantalang ililipat sa mga staging area dahil kapalit naman ng discomfort na kanilang mararanasan sa loob ng maikling panahon ay ang kanilang magiging sariling tahanan na mayroon ng titulo.
Inaasang madadagdagan pa ang bilang na ito dahil inuunti-unti nilang maabot ang lahat ng ISF sa buong bansa at magiging malaking bahagi ang pagtutulungan ng iba pang local government units upang matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Magpa-prioritize lang muna po kami ng pilot area para po, kasi mas madaling hikayatin lahat na sumali at ma-address yung mga apprehensions na sinabi ni Sec. Benhur kung meron ng maipakita na successful na area na nailipat in city temporary relocation and then yung permanent relocation. Pag nakita nila na maganda, maayos at mura lamang itong pabahay na to na magiging kanila na, mas madaling ihikayatin yung iba pa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang dry run sa paggamit ng isang radio frequency identification o RFID sa ilang piling expressway. Lain ito na masubukan kung gaano ito kaepektibo bago ang full implementation ng One RFID sa 12 expressway sa darating na Hulyo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa ngayon, itong araw na to ang sinetran muna for the meantime at on a very limited number of vehicles. Ang sinet po natin initially, which is the very first time po, is NLEX, yung Skyway system natin, SLEX, SCX, kasama na rin po ang CARBAC. Inumpisa na ngayong araw ng Toll Regulatory Board ang dry run sa paggamit ng isang account ng RFID sa malalaking expressway sa bansa. Ayon kay Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB, ilang piling sasakyan ang ginamit nila para umikot sa 5 expressway sa kahabaan ng NLEX, Skyway, MCX at CALAX gamit ang isang RFID. Tinitignan ng grupo kung nababasa ba ang RFID sticker at kung ano ang magiging problema nito kapag ginamit ng nag-iisang RFID sa magkakaibang toll sa expressway. Paliwanag ng TRB, mahalaga ngayon pa lang ay makita na nila ang problema bago pa mag-full implementation sa Hulyo. Nang sa ganon makita kung ito bang One RFID at One Account ay magpa-function ng maayos na walang problema sa pagbasa ng mga RFID, sa pag-charge ng mga accounts, at makikita po dyan sa mga test runs natin mga yan kung ano-ano pa ang mga kailangan gawin upang kapag ka ito'y ipinatupad at ang target po namin sana sa July, is coming year, na ipatupad na ang ating phase 3 ng interoperability, One RFID, One Account, ay hindi na po tayo magkakaroon ng problema. Paglilinaw pa ni Corpus, kapag pinatupad na ang One Account, One RFID, maaari nang makapamili ang isang motorista kung anong RFID ang kanyang gagamitin. Sa ngayon, may 2 uri ng RFID ang ginagamit sa mga expressway. Ito ay ang EasyTrip at AutoSweep. Kapag naipatupad na sa Hulyo ang full implementation, magagamit ng iisang RFID sa 12 expressway sa Luzon. Bali, customer choice na po yun kung anong pipiliin nila. Kung gusto nila ng AutoSweep sticker, okay lang po yun, isang account. At magagamit naman po yun sa lahat ng expressway. Ganun din po, kung gusto nila EasyTrip ang sticker na gusto nila, pwede rin po yun. Nasa choice na po ng motorista. Umaasa naman ng TRB na magiging maayos ang dry run nito sa mga susunod pang schedule hanggang sa maging maayos na ang sistema nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na ng outbreak ang lokal na pamahalaan ng Baguio kasunod ng dumaraming bilang ng mga nagkakasakit ng acute gastroenteritis. Ayon sa City Health Services Office ng Baguio City, umabot na sa 1,609 ang tinamaan ng sakit sa lungsod, kaya naman ipinag-utos na ng LGU ang pagsasagawa ng massive water testing sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Flores. So with 1,609, then I would like to declare, officially declare, that we have an outbreak of gastroenteritis this summer.
Labis na ikinababahala ngayon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang dumaraming bilang ng mga nagkakasakit ng acute gastroenteritis sa lungsod. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Mayor Benjamin Magalong ang pagsasagawa ng massive water testing sa mga establishmento at ilang mga bahay sa syudad upang matukoy ang pinagmumulan ng sakit. Kaninang umaga, ipinatawag na ng alkalde ang health emergency team at gumawa na ng isang plano para pigilan ang lalo pang paglaganap ng sakit. Susuriin ng LGU ang kalidad ng tubig na ginagamit ng mga residente. Kabilang narito ang mga water refilling stations, gayon din ang mga pribadong deep well. Magiging katuwang dito ng LGU ang City Health Services, Baguio Water District, maging ang hanin ng pulisya upang mas mapabilis ang water testing procedure. The latest data that we have is that ang number of affected patients ng gastroenteritis is about 1,609 na. Kanina umaga, 1,490 ngayon, 1,609 na. Kasi gumawa kami ng sistema na magkakaroon ng self-reporting. Mahigit 200 establishmento sa Baguio ang isa sa ilalim sa water testing. Kasama rin dito ang nasa 80 mga bahay kung saan naitala ang mahigit kumulang 175 cases na tinamaan ng sakit. Ang mga mapapatunayang positibo sa water contamination ay sasailalim sa confirmatory microbial analysis. Of the 80 plus establishments, na almost 60% sa SM. Pero nagulat kami na hindi lang pala outside of SM, may mga restaurants din na tinamaan. Meron din households na tinamaan. In fact, kung sa households nga as of this morning, 175 ang bilang namin sa mga bahay-bahay. Nagsasagawa rin ang Baguio Water District ng test sa 67 pinagkukunan ng tubig nito para makatulong sa investigasyon. Samantala, inisyuhan na ng sanitary order ang isang establishmento sa syudad kung saan naiulat ang pinakamaraming bilang ng mga tinamaan ng gastroenteritis. Ang mga food establishment na may mga naiulat na kaso ay inatasan na iwasang magbigay ng filtered water at mag-serve lamang ng purified water sa kanilang mga customer. Mabubulan po na pumunta po sila sa kanilang pinakamalapit na health facility, health centers po, para mabigyan po ng tamang medisina, lunas para sa kanilang sakit, sa pagtatae, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at pwedeng yung iba po mga kaso po natin ay mga may gamit nito at gagamitin po. So, para po maiwasan po natin ang komplikasyon ng acute gastroenteritis. Sa ngayon ay pinapayuhan muna ng City Health Office ang mga residente sa Baguio na gumamit muna ng purified water upang maiwasan ang pagkakasakit. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Senado na naglabas ng sama ng loob ang ilang local officials dahil sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island at iba pang lugar sa Western Visayas. Samantala, nanindigan naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi sila nagkulang sa pagtugon sa insidente. Mula sa Senado, ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ano ba ang panawagan ng mga local official at may mga mananagot ba sa nangyaring malawakang power outage na yan? June, nanawagan sila na dapat may managot sa nangyari. Batay na sinang-ayunan ng mga mambabatas, nila paulit-ulit na lamang ang problema at hindi na sapat yung paghingi ng paumanhin sa laki ng epekto ng power outage sa mga residente at negosyo. June, hindi na napigilan ni Iloilo Mayor Jerry Treñas na maglabas ng hinanakit sa pagdinig ng Senate Committee on Energy dahil sa ilang araw na blackout sa Panay Island at iba pang bahagi ng Western Visayas. Anya, bukod sa hirap na dinanas ng mga Ilonggo, aabot sa 500 million pesos kada araw o kabuang 2 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng syudad dahil sa halos 4 na araw na blackout. Kaya panawagan niya sa mga senador, dapat may managot sa nangyari. Imagine this happening in Singapore. Can you imagine this happening in NCR? That is why we are angry. Everyone to hold those who are accountable. You must pay for this.
Otherwise, we go on with this inquiry, nothing will happen. Si Iloilo Governor Arthur Defensor planong maghain ng kaso para pagbayarin ang mga may pananagutan sa nangyari. We are positioning to take legal recourse to vindicate the rights of our people and so that they can be compensated for the damage done. And more importantly, to exert the strongest pressure so that the blackout will not happen again. Our hope still that a way can be unlocked for us to come up with the proper solutions that would resolve this power and energy crisis that haunts a region for quite a long time now. Pero nanindigan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi sila nagkulang sa pag-aksyon sa power outage. Anila sa loob ng 2 oras bago sunod-sunod na magtrip ang 6 na planta, may tuturing pang normal at stable ang grid. Nanindigan din itong sumunod sila sa Philippine Grid Code at ibinase rito ang kanilang pagtugon sa insidente. Since stable pa nga po yung grid, normal limits ang voltage and frequency within the required. Wala po tayong overloaded na line, walang tripping ng lines. Normal po. So, we did the normal dispatch, normal process, normal responsibility as system operations. As mentioned ka po ni PCPC, we advised them to adjust their MVAR output. Kasi kung mag-MLD ka, magba-brownout na po sa Panay prior nang walang nangyayari. Kapag emergency conditions, doon ka po warranted to implement manual load dropping. Pero tila iba ang pananaw rito ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Chair Attorney Mona Lisa Di Malanta, mayroong 6 na panuntunan sa ilalim ng Philippine Grid Code para masabing normal pa ang grid. At sa kaso ng NGCP, 2 lamang dito ang kanilang pinagbasihan. Part of the investigation that we are conducting is, one, whether the grid was still really in a normal state at that point in time, considering that there was already a plant, a unit that was down, and there's another unit that went down on unscheduled maintenance. Ang NGCP po, within 15 minutes of the occurrence of the significant incident, dapat din po nagsasubmit sila ng report. Tingin din ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi na may tuturing na normal ang grid dahil mas mataas na ang demand kaysa sa supply ng kuryente nang magtrip ang unang planta. Si Senator Raffy Tulfo, hindi rin kumbinsido sa paliwanag ng NGCP maging sa ginawa nitong aksyon. Dapat nag-intervene kayo at gumawa ng necessary manual corrective actions as required. Nag-trip yung Unit 1. O doon pa lang may serious problem na you could have done something ayon dito sa section 6.2.3.4. Napag-initan din ng senador ang ERC dahil sa dami na umanong paglabag ng NGCP. Pero giit ng komisyon, kailangan munang tapusin ang investigasyon sa insidente. Parang binibaby-baby niyo pa ito. Hindi po. Sabihin nyo agad na mali yung pinagsasabi nila. Kayo pa lumanay, si Presidente nag-issue ng kanyang statement, strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Baka pa yung Presidente nyo, natin. Hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation. June, iminungkahi nga ni Senator Sherwin Gatchalian na itakda yung ipapataw na multa sa kung gaano kalaki yung nawalang kita doon sa mga naapektohang lugar. Sa ngayon kasi June, ayon sa ERC, hanggang 50 million pesos lamang yung pinakamataas na multa na pwede nilang ipataw sa NGCP kapag napatunayan nagkaroon ito ng paglabag. Nangako naman ng ERC June na sisikapin nilang mas maaga matapos yung kanilang ginagawang investigasyon kaugnay ng Panay outage. At ngayon nga June,
June ay suspended na yung hearing at inaasahan na magkakaroon pa ng susunod na pagdinig kaugnay ng issue. Sinabi naman ng NGCP na bukas sila at handa sila doon sa panawagan na reviewin na muli ang kanilang congressional franchise sa Kongreso at dito sa Senado. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Harleen Delgado. Dagdag kaalaman po. Kaya alam ba ninyo, meron palang ibon na nagsasama habang buhay. Hindi pang 11 years lang ha. Kahit lumipas ng 11 years, aba, magkasama pa rin. Wala pong iba kundi ang hornbill. Ang mga hornbill ay kilala sa kanilang monogamous bond relationship. Ang bawat hornbill po ay nagsasama together for life. Sana all. Kapag nagliligawan ng mga hornbill, marami silang mga courtship display. Kasama na dyan ang mutual bill touching, aerial acrobatics at feeding ritual. Alam nyo ba, kung mamamatay ang isa sa kanila, abay mamamatay ang kanilang partner kakahintay sa kanilang partner, sa kanilang pugad. Naku po, ganyan po kaloyal ang mga hornbill sa isa't isa na mapapasana all ka na lang. Sana lahat ng mag-asawa ay hornbill. Mamamatay yung isa pag iniwan. De, biro lang po. Dapat nagsasama habang buhay. Ayan. Sana may natutuhan kayo. Laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mon. Oh. Hornbill ka ba? Sana all hornbill, June. Pero grabe, no? May ganong hayop, June. At hindi lang hornbill yan. Meron pang ibang mga hayop na tinatawag na monogamous na mga animals. Kasama dyan yung vulture, penguin, mga wolves. Meron silang ganong ugali. Mas ano pa sila sa tao. Kasi may mga tao pa nagsama, naghihiwalay. Pero itong mga hayop na ito, pa nagsama, nako, hindi sila naghihiwalay, June. Susunod na tanong, hayop ka ba? Hindi nakasama yan. Pero magandang ano yun, kumbaga, nakikita sa hayop, kumbaga, merong mga loyal talaga eh. Pero, may natatapos talaga muna no? lahat temporal dito, di ba? Oo nga. Kaya nga sana, dahil alam natin na temporal dito, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na kung merong ipinagkaloob sa atin na makakasama natin, mahalin natin ang lubos, hindi yung kung kailang mamamatay na, tsaka ka magpapalaho ng iyak. Dapat ngayong habang buhay pa, ipakita natin lahat yung pagmamahal sa ating mga inirog. Itodo na. Ito solid na. Dapat solid. Solid na solid. Walang hindi 11 years, hindi 12 years. Alright, maraming salamat mo sa pagsama sa akin ngayong gabing ito. Yan, si Mon Locson po yan, live na live sa kanyang What. At narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Natin pong i-shoutout sina Marivic Atacador. Salamat po sa inyong panonood. Si Darwin Tolentino, si Pauline Nicolas, si Saris de la Paz, si Regine Magallanes Carranza, at si Winston S. Luzar. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 3:2 na nagsasabi, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.